Good morning mga kabakyard. Welcome back again sa aking YouTube channel, ang Backyard ni Edith. Ayan, ngayon, ang ating pag-uusapan ay all about sitaw. Ayan. Hi mga kabakyard, ito na ang ating sitaw na hindi ko na-videohan pa noong itinanim. Ayan, ito pa lang ang aking napapaakyat out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na 9 na linya. Doon tayo banda sa may lilim banda. Ayan hindi ko pa sayang naputol. Ala ka sayang. Tanggalin na lang. Wala na. Naputol na. Nalanta. Ayan tignan nyo. Madamo-damo pa talaga ito. Ay, meron pa rin Ito hindi ko pa natatapos. Ayan Itong aking trabaho ngayon. Magpaakyat ito. Ito yung hindi pa napapaakyat. Hindi ko pa nalalagyan ng ganito. Ito mga sting. Yan ang mga string na ang tawag dito. Yung kulay white na para siyang mga sako. Yan lang ang paakyatan hanggang sa makarating siya dito sa may black na tali. Yan, ganyan pa ang aking gagawin. Marami pa akong gagawin. So ito pa, bibidyohan ko na lang muna. Kasi hindi na ako makakabidyo kasi nga nasira na yung aking stand. Mumurahin kasi kaya yun. Napakadaling nasira talaga mga kabakyard. So bibili na lang ako sa susunod. Ayan, ito na yung mga kinuha naming mga kawayan nung nakaraan. Yan sinasabi ko sa inyo na igagamitin namin dito sa pagbabalag ng sitaw. Ayan grabe. Ang lalaki na, madamo-damo pa. Pero klaro naman ang mga sitaw. Ayan, lalaki na nga malapit na silang mamunga mga kabakyard. Grabe lang talaga, busy lang talaga ang inyong simpleng gardenera. Ayan tignan nyo. Ito talaga nagpulupot-pulupot ng kanilang mga talbos. Kaya talagang ingat-ingat talaga para hindi siya maputol. Kaya ito yung ito rin ang hindi maganda pag sobrang busy tayo kasi nga napapabayaan na itong mga dapat na asikasuhin. Ang dami kasing mga meeting, seminar, tapos galing pa kami doon sa sa PhilWac noong kami strategic planning, tuloy-tuloy. Kaya yan, hindi ko na asikaso ang mga dapat kong asikasuhin dito. Kaya yan, ngayon busy na ako kasi back to normal na naman dito sa paggagarden. Ayan, so babay na muna mga kabakyard. Saka na ako shout out sa inyo ha. Ito na, hindi na mga activities ang aking i-upload ngayon. Ito na naman about sa paggagarden na naman. Talagang hindi ina-upload ko lang kasi talaga siya lahat mga kabakyard kasi nga nangihinayang ako na i-delete ko din siya dito sa aking dito sa aking cellphone kasi nga sa sobrang dami din naman ng aking mga video is napupuno ang aking cellphone. So yun, upload na lang ako ng upload sa aking YouTube channel kasi mga souvenir din yung sayang na may mga nagawa tayong mga activities na ganun. Kaya pasensya na kayo sa mga sa mga subscriber ko na ayaw ng mga activities. Pasensya na. Pero ganun talaga, kailangan ko talaga siyang i-upload kasi pag dinelete ko naman siya dito sa aking cellphone, mawawala na din. Tsaka pag hindi ko din siya dinelete dito na hindi ko na pagka dinelete ko din dito sa aking cellphone na hindi ko na-upload, sayang naman, 'di ba? Wala lang din, useless lang din. Kaya pasensya na po sa mga
ayaw ng mga extra activities ni Ayan, Kabackyard magandang hapon, Edit. Pero sana, Ito kahit ang ganun ating pa man, ginagawa magustuhan nyo ngayon pa din ay ang aking nagpapaakyat tayo mga ng i-upload sitaw pang kasi mga tingnan videos. nyo mga kabakyan, ang Ayan, laki na thank talaga you. nila. Huwag na Hindi huwag ko nyo pong talaga ito kakalimutang naasikaso like kasi and nga share busy sa busy aking mga talaga video. At ang syempre, kabakyan. pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Ayan, bye-bye! Paakyat mga kabakyard. Ang problema lang is tigil-tigil ako dyan kasi nga naku, napakaraming mga langgam. Tapos nag-research ako sa YouTube kung ano yung mga mga natural na pang paalis sa mga langgam is merong mga liquid na sabon na mga ginagamit, hinahaluan siya ng suka, pero hindi ko pa siya na-try kasi wala akong sprayer na maliit. Kailangan ko pang bumili ng sprayer na maliit. Ayan, grabe yan. Nagbubunot-bunot din ako ng mga damo para syempre maging malinis ang ating mga tanim. Inabutan na ako ng hapon mga kabakyard kasi nga ang dami nito, 9 na linya. Kaya yan, talagang inabutan ako ng gabi dito. Ayan, sana po mga kabakyard ay marami akong ma-inspire in despite sa pagkalugi natin sa ating itlog dahil sobrang mura. Kailangan nating bumawi sa ibang paraan katulad nito. Ang ating ipupuhunan lang nito is ang ating pagod. Kasi nga talagang work talaga ito ng todo. Maraming gagawin. Kailangan nating magbungkal ng lupa at spend time po talaga ang pag-garden. Hindi pwedeng itatanim lang natin dyan, din pababayaan na natin, hindi. Wala tayong aanihin pag ganun mga kabakyard. Kailangan is tutukan din natin sila. Para din silang manukan or tindahan na kailangan nating bantayan. Kasi once na napasok sila ng mga insekto at napabayaan natin, masisira din po, wala tayong aanihin. Kaya ito, ilang linggo na lang ito mga kabakyard is mag-aani na tayo, mag-harvest na tayo ng ating mga sitaw. Ang naitanim pala dito is sitaw at saka okra yan mga kabakyard. Yung okra is hindi ko pa na ipapakita. Kasi pa yun siya mga kabakyard, maliliit pa. Bibidyohan ko lang yan sa sunod. Dito lang muna tayo mag-focus sa sitaw kasi kunting panahon na lang talaga mamumunga na sila. Meron nga ako nakita is nag-i-start ng mamulaklak. Pero hindi ko pa siya pinukusan ng video kasi nga ito lang muna ang aking ginagawa is kailangan talaga silang mapaakyat na pataas kasi nga pag once na pinatagal pa natin ito mga kabakyard, masisira ng kanilang mga talbos, sayang naman. Ito, tignan nyo siya mga kabakyard, no? Wala pa pong yan, wala yan siyang spray, wala ding abono, talagang natural lang po yan siya. Grabe, napakaganda talaga ng Noon kasi, ito yung area na ito mga kabakyard is ito yung tinaniman namin ng watermelon. Ayan, noong summertime. So, hindi ko na din masyadong na-videohan yung mga watermelon kasi grabe sobrang busy din. Madamo din siya kaya may mga na-harvest din kami pero hindi lang siya ganun karami. As I expected na at least two fruits in one sa isang puno. Pero ganun pa man,
syempre nasolve kami sa pagkain namin ng watermelon kasi syempre pag binili natin sa palengke noon is talagang napakamahal. Kaya ngayon, dahil tapos na ang watermelon time, ito naman at ang tag-init dito, ito na naman ang ating gagawin. Magtatanim na naman tayo ng ibang mga gulay. Kasi hindi naman tayo pwedeng magtanim ng watermelon dito kasi nga bahain itong area na ito. Pero dahil kunting-kunti na lang is madudugtong na ang kanal doon sa may likod ng tower ng Globe. Ayun, I'm sure hindi na magbabaha dito sa area na ito. So, makakapagusto na kami ng tanim kasi dati mga kabakyard, may mga tanim kami dito. Once na bumaha, nako sayang lang talaga siya, nasisira lang. Kaya, nakakatamad din talaga. May time pa nga mga kabakyard na nung ang dami-dami naming manok, siguro mga almost 200 or 300. Tapos biglang umulan ng malakas. Ang mga manok namin nasa galaan. So, ang nangyari, biglang mga after 1 hour ng malakas na ulan, hindi nakauwi ang mga manok. Nasa lilim sila ng sagingan. Biglang binaha ngayon. So, talagang as in, ang daming namatay talaga. Swerte na lang yung mga nakapunta sa may bahay kubo, nakapunta dun sa may babuyan area at dito sa may gilid, meron naman dito sa may gilid banda. Nakikita niyo yun dun sa may pinakadulo na pader na ng Dayo Subdivision. Doon banda is hindi inaabot kasi nga mataas na area doon mga kabakyard. Kaya swerte ng mga manok na napunta doon, yun sila lang ang nag-survive kasi as in 2 or 3 weeks bago natuyo ang ang tubig dahil sa sobrang talaga siya. Sobrang lakas ng ulan tapos tuloy-tuloy na umulan. Kaya ito lang din ang pangit pag ginawa na ng kalsada ang ating daan, sinemento ng ating daanan, tapos kulang ang ating mga drainage canal. Importante talaga sa atin ang drainage canal para hindi tayo na babaha. Kaya yun, doon sa may harapan ng swimming pool, talagang kinilos na namin at ang dami na ring nagreklamo na kailangan na siyang kilusin para mabuo na ang kanal. At hindi lang naman kami ang naapektuhan dito mga kabakyard. Napakaraming residente sa unahan na palaging binabaha. Kunting ulan lang is binabaha na talaga. Kasi nga, yun ang naging problema is pinataas ang kalsada at maliit lang ang butas ng drainage canal. So pagdating ng mga malakas na na tubig, hindi agad na-flush out papuntang ilog dahil napakaliit ng kanal. Pero ngayon, dahil talagang malaki na yung kanal dito sa harap ng swimming pool, is talagang magiging maganda na ang daloy ng tubig. Hindi na mai-stack pa dito sa gitna ng aming area. Ayan kasi ito mga kabakyard is para siyang planggana. Ang magkabilaang gilid niya is matataas din dito sa amin sa gitna. Ito kami napunta sa gitna. Ito ganito, kaya kami ang kawawa. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako kasi nakilos na siya ngayon. Kaya ito ngayon, focus tayo sa pag-garden kasi kailangan natin ng multiple income talaga para mag-survive tayo sa buhay. Dahil katulad ko na lang, may mga pinapagamot ako at syempre pati ako nakaraan is nagpa-check up din dahil sa aking nararamdaman dito sa aking lalamunan. So, kailangan din nating alagaan ang ating health. Huwag din nating pababayaan para hindi tayo magkasakit. Basta once na may naramdaman tayo, kailangan na nating ipa-check up at hindi na makuha sa ating mga herbal medicine. Kasi ako, before naman ako nagpapa-check up mga kabakyard is nagtatry muna ako ng herbal medicine. Kasi nga,
Noong unang panahon is wala namang ginagamot ang ating mga matatanda, kundi puros mga herbal medicine lang. 'Di ba? Mga laga-laga lang sila, ganun, haplas-haplas na mga dahon-dahon. So, parang katulad sa ginawa ko sa aking anak, minsan ipapakita ko sa inyo kung paano niya ginagawa ang kanyang gamot na malunggay na napaka-effective talaga. Kaya nagpapasalamat din ako sa aking pinsan na si Amboy Ortilano. Nasa Baguio na siya ngayon. Siya ang nagturo sa akin nun na kailangan nating dikdikin ang dahon ng malunggay. Kaya importante na may malunggay tayo sa ating likod bahay, mga kabakyard, para madali nating makuha kung kinakailangan natin. At saka hindi lang bilang isang herbal, mga kabakyard, kailangan din natin ang malunggay sa pang-araw-araw nating pagkain, 'di ba? Double purpose talaga siya. Kaya mas magandang nagtatanim-tanim talaga tayo. Kasi napakaganda ng ng naging result. Dati ang aking anak is halos monthly talagang nasa hospital kami, na-admit siya. Dahil na nga siya, mga kabakyard, for dialysis na siya, pero hindi lang talaga ako pumayag kasi nga ang hirap. Nagsisisure po kasi siya, mga kabakyard, kaya hindi na ako pumayag na na i-dialysis siya kasi baka minsan pag dinadialysis siya is mag-seizure. Nako, mahirap po. Kaya talagang hindi ko na yun pinagpatuloy pa. Tapos noong back 2015 is for kidney transplant din dapat siya. Kaya lang noong huli na is kinausap din ako ng kanyang doktor sa NMMC sa Cagayan na once na kinidney transplant siya, dahil napakamahal ng gastusin, wala rin po siyang walang magiging magandang resulta kasi nga may seizure na po siya. Tsaka chinik po nila na ang kanyang seizure is lifetime na talaga siya, mga kabakyard, kasi sa laki na ng damage sa kanyang brain. Kaya yun, hanggang ngayon laban-laban na lang tayo sa ating buhay para mag-success tayo sa ating mga ginagawa. Hindi natin kailangang sumuko para lang, dahil kasi noon, mga kabakyard, dahil sa kanyang pagkakasakit is naubos talaga ang lahat ng aming naipon kasi napakatagal namin sa kidney center sa Manila. Doon talaga siya ginawat. Almost 2 years kaming doon, na halos doon lang kami nakatira. Dahil hindi pumayag ang doktor namin na uuwi kami kasi nga kailangan siyang i-monitor dahil talagang napaka-critical ang nangyari sa kanya doon. Naging miracle lang talaga ang kanyang pagkabuhay, mga kabakyard. Kaya nagpapasalamat pa din ako kasi tinaningan siya ng kanyang buhay is 3 years old pa lang siya. Ngayon nasa 15 years old na rin siya, coming to 16 na siya. Grabe na, napakalaking bonus na talaga ang nangyari sa amin, mga kabakyard, sa kanyang buhay. Kaya talagang thankful po talaga ako na kahit nasa critical ka ng condition, kung talagang will panigad na na mabuhay ka, is mabubuhay ka talaga. Pero kung kahit na gaano ka pakalakas, kahit natutulog ka lang, kung talagang kukunin ka na ni Papagad, wala talaga tayong magagawa ng mga tao. Ganun talaga ang mangyayari, talagang mawawala na tayo. Kaya ngayon, syempre, katulad ko na nagkasakit din noong nakaraang taon,
2022, talagang ayan din ang mga nangyari sa aking buhay na napaka unforgettable din. Talagang ang year 2022 ko is ang daming challenges na nangyari, but syempre very thankful pa rin ako kasi nga mga kabakyard, nalampasan ko yun, at ito ngayong 2023 lumalaban. Kahit na pagsubok, parang na lang, napakadali na lang nating lampasan. Kahit na marami pa tayong mga kautangan, basta ang importante, marunong tayong harapin ang ating mga obligasyon. Ganun lang. Yun talaga ang aking mga mapapayo sa mga katulad ko din na nalugmok sa pagsubok sa buhay. Kailangan lang laban-laban. At wag tayong makakalimot na mag-pray palagi kay Papa God, kasi wala naman itong buhay natin kung wala si Papa God na nagbigay sa atin. Kaya pa man ang mga na kamit natin sa buhay, lahat-lahat niyan ay si Papa God ang may gawa. Kaya ito na pala mga kabakyard ng okra na sinasabi ko sa inyo. Ayan, dinadamuhan ni Dani yan. Ilang linya, parang 9 din yan na linya mga kabakyard. Kung di ako nagkakamali, maliliit pa talaga siya. Ito na, dinadamuhan niya na din ang ating sitaw.